Praise God. Okay. Sabay-sabay po tayo magbasa ng salita po ng Diyos. Matthew chapter 18. Medyo mahaba po ng konti ito. Please bear with us. Pakilakas po ninyo yung tinig po ninyo. Lagyan po natin ng energy. Dahil ang araw po ito, kailangan po natin ng energy. Okay? Pakilakas po ninyo pag binasa po natin. Okay? At the count of 3. 1, 2, 3, read. Then Peter came to him and said, and I forgive him up to 7 times. Jesus said to him, pakilakas. But up to 70 times 7. And all that he had. Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. But that servant went out and found one of his servants who owed him 100 denarii. Pakilakas po natin yung susunod. You wicked servant, I forgave you all the debt you. Should not also have compassion on your fellow servant? So my father... Amen. Tayong lahat po yung mga manalangin. Lord, we just thank you today. We pray that the Holy Spirit, Lord, will touch our hearts, melt our hearts, and I pray that the spirit of forgiveness be released in this place. I pray, Lord, na lahat ng kinukulong namin, mga tao sa aming mga puso, lahat po ng ninunurse namin, pain, hurts, Lord, today, there's going to be deliverance, there's going to be freedom, there's going to be healing, sa amin. We're gonna let go yung hook na yon na nakahook sa amin sa pamagitan ng pagpapatawad. So we welcome you in this place today. Lord, salamat po. It's not by might nor by power, by your Holy Spirit. Salamat po sa pagkilos po ninyo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Everybody will say, Amen and Amen. We can all be seated. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. The title of today's message is... Pakilakas. Pakilakas uli. O, tignan po niyo yung katabi niyo. Pakisabi sa kanya, magpatawad ka naman. O, sa kabila, pakisabi, magpatawad ka naman. Lahat ng nag-away sa linggong ito, lahat ng nag-away last week, ano man ang relasyon ninyo, mapa mag-asawa, mapa magkaibigan, mapa sa live group, mapa ano pa man, pakisabi sa katabi, magpatawad ka naman. Alam po ninyo, yung binasa po natin, very familiar ito sa inyo. Ito po ay tinutukoy, yung kwentong ito, isang talinghaga na binigay ng Panginoon, na kung saan, yung isang tao na malaki po yung kanyang pagkautang. Actually, yung sinasabi po dito, yung ang utang po niya ay magkano? Tingnan ko muna. Ang pagkautang po niya, 10,000 talents. Yung 10,000 talents po, yung pag sinabi po natin talents, ito po yung ginagamit, yung pagsukatan sa ginto, pilak o bronze.
Pero madalas po ginagamit po ito sa ginto. Alam ba ho ninyo yung halaga ng 10,000 talents? Sa ano po natin ha? Sa dolyar na lang, 4.5 billion. 4.5 billion. O pakisabi sa katabi mo, pag nagka-billion ako, sosolohin ko. Yan. Pakisabi sa kabila, pakisabi sa katabi mo, pag nagka-billion ako, bibigyan kita. Yan. Ganyan ang gusto ninyo eh. Okay. So, yung kwento po, kasi prior to this, sabi kasi ni Peter, Lord, ilang beses ko dapat patawarin yung kapatid ko na nagkasala sa akin? 7 beses ba? Ano sabi ni Lord? 70 times? 70. Sabi nga po ng iba, kaya nung sinabi daw ni Lord ito, 70 times 70, si Pedro po kasi hindi siya marunong mag-multiply. So, ibig sabihin, marami po ito. O, pakisabi sa katabi mo, I forgive you. Yan. Pakilakas. Kahit medyo may halo lang kaplastikan. Kahit may halo lang o sige, tingin mo na po kayo dito. Pakisabi sa katabi mo, I forgive you. Pakilakas, huwag niyo akong tignan. Katabi po ninyo, pakisabi, I forgive you. Tapos, nagbigay ng talinghaga si Lord na kung saan yung isang lingkod ng hari, nagkautang po siya sa taong ito. Medyo malaki po yung pagkautang po niya nung sisingilin po siya. Amen. Jesus referring to unbelievers in this parable, he was talking about servants of the king. The man had already had a great debt forgiven. Sa totoo po, pinatawad siya and was called the master servant. The one he would not forgive was a fellow servant, so we could conclude that the fate of the believer who refuses to forgive. Look at me. Forgiveness, you don't give. If you don't give, you don't get. Ulit. Pagdating po sa kapatawaran, if you don't give, you don't get. Ulit. Sa kapatawaran, kapag hindi po nyo binigay ito, hindi rin ninyo ito matatanggap. Ulit, para magkaintindihan po tayo. Sa kapatawaran, kapag hindi po nyo ito binigay, hindi rin ninyo ito matatanggap. O pakilakas. Forgiveness, if you don't give, you don't get. Ito yung isang bagay na mahalaga na gusto kong idiin sa inyo sa umagang ito para mawala po yung hook ng offense sa atin. Para mawala yung hook ng pagkatisod sa atin. If you don't forgive, you don't receive it also sa buhay po ninyo. Amen? What happens when a servant refuses to forgive? Malinaw po ito. Gusto ko lang pasadaan sa umagang ito para makita po ninyo anong nangyayari sa isang taong hindi nagpapatawad. Okay? Ready na kayo? Number 1, the unforgiving servant is turned over to torture. Ang hindi nagpapatawad, binibigay po ito sa mga nagpapahirap o sa mga nagtotorture. Di ba, sabi po, nagalit yung master dahil hindi niya pinatawad. Grabe ito. Ang laki ng kanyang napatawad niya. Mga 4.5 billion. Yung kasama niya na may utang sa kanya, 5,000 lang. Hindi niya mapalampas. Ang ginawa pa niya, kinwelo niya, sinakal niya, sabi niya, magbayad ka. Nagmamakawa po siya, hindi niya pinakulong pa niya. Naintindihan pa po natin. Alam ba ninyo, sa Webster Dictionary defines torture as agony of body or mind or the infliction of intense pain to punish. Makinig po kayo. Medyo seryoso po ito sa umagang ito. Kasi gusto ko makalabas po kayo sa hook ng pagkatisod. Pag sinabi natin agony, ito po. Kasi na-torture Yung agony, ibig sabihin po ng agony, pagdurusa, matinding pagpapahirap, sakit. Ito, medyo ano po ito. Alam ba ninyo,
I'm getting ahead of myself. Pag hindi kayo nagpapatawad, kayo rin ang nahihirapan. Kayo rin ang nagdudusa. Every time na maalala mo yung sitwasyon na yon, ikaw lalo kang nahihirapan. Tama? Can you say amen? At ang kasaklapan po nito, yung nag-agonize ka, nagdurusa ka sa isip. Pag nakikita mo yung taong galit na galit ka, para bang iba yung pakiramdam mo, kumukulo yung dibdib mo. Eh yung taong hindi mo patawa-tawa lang. Tapos ikaw pa galit, Len, mailiya po. Pero talagang mailiya mo. Pero ikaw, dahil may bit-bit kang galit, talagang nagngingit-ngit ka. That's an agony in your mind. Na dapat payapa ka lang. Na, pag dumating ka sa church, yung smiling face ka lang. Hello, ganyan ka lang. Pero pag nakita mo yung ano, close up mo nga ako, bro. Yan. Okay na yan. Yung pagdating nyo dito, ganito yan. Ay, ganyan lang. Hello. Yung suwabe pa yung boss. Hello. Yeah. Pero pag nakita mo yung kagalit mo, sus Marios, yeah. Magnit-ngit ka. Kahit yung mata mo, manlisiklo. Amen? Pakitanong ang katabi mo, demon possessed ka ba? Yan. Kasi po tayong nag-agonize. Tayong naiirapan kapag hindi tayo nagpapatawad. And the Bible said, yung hindi nagpatawad na servant, he was allowed to be tortured. Alam po ninyo, yung salitang tortured, di ba? Yung pinapahirapan. Yung sa ilan na yung nabalita, yung sa hazing, di ba? Yung iba sa inyo, yung sa hazing, parang torture yon. Ay, ako, sumama din ako sa prat. Mahirap. Talagang masakit. Pero hindi pa torture yon. Pero yung torture talaga, mahirap. Yun ang sinabi po ng Bible. Kaya, makinig po kayo. Kapag hindi po kayo nagpapatawad, pahihirapan po kayo nang hindi ninyo pagpapatawad. And the Bible said, ito po, maano po to. The instigators of this torture are demon spirits. Sabi po ng Bible, God gives the torturer permission to inflict pain and agony of body and mind at will, even if we are believers. Yung, kahit ikaw ay nananampalataya, kasi ina-allow ni Lord John kasi hindi ka nagpapatawad. Napahihirapan ka. Tumingin po kayo sa akin. Gagamit po ako ng example yung babae. Tingnan po niya yung babae. Pag hindi siya nagpapatawad, pumapangit siya. Kahit maganda siya, pag hindi siya nagpapatawad, nagkakaroon siya ng kapangitan. Yung mukha niya nag-iiba. Tingnan po niya yung katabi niyo kapag babae siya. Pero wag muna po kayo magsalita. Baka galit lang kayo sa kanya. Sabi, magpatawad ka na. Hindi po. Amen. Yung, imagine, pahihirapan ka ng mga torturer na to. Mga demon, alam po ninyo, makinig kayo. Ang mga demonyo, nakakakilos po sila kapag hindi tayo nagpapatawad. Ulit. Nakakakilos ang mga masamang espiritu sa buhay po natin pag hindi tayo nagpapatawad. Pakisabi uli sa katabi, I forgive you. Yan. Pakimalakas, I forgive you. Here we go. Many believers often could not receive healing, comfort, or deliverance even after being prayed for. All because they wouldn't release others and forgive them from their hearts. I've seen this happen many times. Marami na po akong pinag-pray. Matagal na yung sakit nito, bakit hindi siya gumagaling? And one day, pinag-pray ko po siya. Sabi sa kanya, Lord, sinabi mo sa iyong salita na sa pamagitan ng latay ni Kristo, kami pinagaling mo. And Lord, today, I command the sickness to go. Ang sabi ng Lord sa akin, hindi aalis ang sakit.
dahil meron siyang hindi pagpapatawad. Sabi ko sa kanya, ate, may matanong lang ako. Siyempre, ano lang to. Ate, may matanong ako. Meron ka bang kagalit? Meron ka bang taong hindi mapatawad? Nung sinabi ko po yun, umiyak na siya ng umiyak. Sabi niya, alam mo, pastor, noon talaga ako, ganun po siya. Talagang ang agulgol niya, malalim. Nag-promise yung isang lalaki na pakakasalan niya ako. Nabuntis siya. Sabi niya. Tapos iniwan lang niya ako. Ngayon, sinumpa-sumpa niya talaga yung lalaki. Ngayon, nagkaroon na sakit. Hindi siya gumagaling. Ilang taon na yung sakit na yun. Ngayon pala, meron siyang hindi pagpapatawad. O ulit, pagsabi sa tabi mo, magpatawad ka naman. Yan. One more time, pagsabi, magpatawad ka naman. Amen. So, ito din po, pagmasdan po ninyo, ano? Kaya minsan, hindi kayo gumagaling o hindi nagbabago yung sitwasyon, baka meron po kayo hindi pagpapatawad. Come on now. Siyempre, kayo lang may alam nito. Hindi ko naman alam. Kayo lang may alam nito. Kayo lang may kilala sa mga taong galit na galit kayo. Kayo lang nakakalam sa mga bagay na ganito. Kasi, iba sa inyo, ibang klase talaga pag may magalit. May kilala ba kayo na kapag nagalit siya, nag-iibang tao siya? Meron. Tingnan mo, katabi mo, pag sabi sa kanya, ikaw yun. Ikaw yun. Nag-iibang tao siya. Kaya minsan, ito po, very quick lang. Kaya minsan, hindi rin nasasagot ang iyong panalangin. Kasi sabi po ng Mark 11:25, sabi niya, an unforgiving spirit, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may also forgive your sins. Sabi po ng Mark 11:25, kapag kayo ay tumayo para manalangin, at kung kayo ay may galit o sama ng loob sa ibang mga tao, puntahan ninyo siya, patawarin ninyo siya, para ang Diyos ninyong nasa langit, patatawarin din niya kayo. Ito, medyo mag-isip-isip po kayo. Baka naman, kaya hindi nasasagot ang inyong panalangin, dahil meron kayong taong nakabilanggo sa puso po ninyo na galit kayo. Ang lahat ay magtaas ng kilay. Okay. Can you say amen? Amen. It may be your father, baka galit kayo. It may be your mom, baka galit kayo sa kanya. It may be your friends, baka galit kayo. It may be your life group leader, baka galit kayo. It may be your husband, baka galit kayo. O baka kapitbahay po ninyo. Baka, o sino man ang kayo lang nakakaalam. Meron akong isang tao, sabi niya, Pastor, hindi ko mapatawad ang aking tatay. Bakit? Kasi pinagpalit niya yung nanay ko. Sabi niya, sabi sa kanya, wala ka naman ibang choice kung hindi patawarin siya. Sabi niya, Pastor, kahit anong mangyari, hindi ko siya patatawarin. Bro, mapapahamak ka. Sabi sa kanya, kapag ganyan ka, patawarin mo na siya. Sabi niya, kahit ano pang mangyari, hindi siya, sobrang sakit. So, ang ginawa po niya, hindi niya mapatawad yung tatay niya. Kasi pag hindi mo pinapatawad yung isang tao, binibilanggo po ninyo siya sa puso po ninyo. Binibilanggo mo siya. So siya, binilanggo po niya yung tatay niya. Kahit anong mangyari, hindi ko siya, ilang taon na yon, hindi po niya mapatawad. And guess what? Sabihin po natin, guess what? Pakilakas. Guess what? Ang nangyari po ganito. He ended up doing the same thing his father did. He ended up doing the same thing his father did. Bakit? O, tingin.
Kapag hindi nyo pinapatawad ang isang tao, binibilanggo po ninyo siya sa puso po ninyo, yung masamang bagay na ginawa ng taong yun, it will permeate your whole soul. And you'll eventually doing the same thing. Welcome sa Catholic Church. Napakatahimik po ninyo. May the Lord bless you. Yan. Amen. Amen. Pag-sabi sa katabi mo, magpatawad ka naman. Sige po, pakilakas, magpatawad ka naman. You will end up doing the same thing. Kapag hindi nyo pinatawad yung tao niyan, you will end up doing the same thing. Kasi, binibilanggo ninyo yung taong yun, hindi nyo, ayaw ninyo siyang pakawalan, siyempre mabubulok yan sa puso po ninyo, and it will end up polluting your whole system. Na every time, tapos bandang uli, you will do the same thing. Tapos sabi sa kanya, o diba? Ano pa magagawa mo? Sabi niya, tama ka, pastor. Sabi niya, sana. Pero ngayon, pinatawad ko na siya. O ngayon, huli na ang lahat. Can you say amen? Tapos, ano po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Meron ba tayo? Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Pakitingnan lang po natin to. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Nandyan ba? Wala sa sinend ko sa email yan. Dito lang. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Meron ba tayo? Kayla? Yun. Iyon. O babasahin ko na lang, habulin mo na lang ako. Okay, sabi po niya, surely, the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Yung kasalanan na yan, na hindi pagpapatawad, yan ang isang, bakit hindi, para bang hindi kayo naririnig ni Lord? Hindi naman maiksi ang kanyang kamay, hindi naman bingi ang kanyang tenga, it's just, ayan o. Basahin po natin, 1, 2, 3, read. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Ulit, pagsabi sa katabi, magpatawad ka naman. O ito pa, sa mga mag-asawa, 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 7. Paki-flash po natin. 1 Peter chapter 3 verse 7. Husbands, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Ang lalaki po yung kinakausap dito. Lahat po ng lalaki magsabing amen. One more time, lahat ng lalaki magsabing amen. So that your prayers may not be hindered. Sabi po ng Bible dyan, live with your wives as in an understanding way. Ano po nyo? Dapat tayong mga lalaki, very understanding po tayo. Hindi po understanding. Sabi po ng Bible, understanding way. Amen? Can you say amen? Ganyan lang po talaga mga babae. Unawain po natin sila. Amen? Masalita lang talaga sila. Lahat ng lalaki magsabing amen. Ayan. Huwag po kayong matakot. Kasama po ninyo ako. Diba? Natural lang po sa mga babae, paulit-ulit. Lahat po na lalaki magsabing amen. Natural lang po sa mga babae, paminsan-minsan sumasagot. Lahat po na lalaki, pabawas na kayo ng pabawas. Paminsan-minsan, mga natural lang po sa, kaya kayong po mga lalaki, sabi ng Bible, live with your wives as in an understanding way. Panupaya tala po.
Pag sinabi po niya sa inyo, maglaba ka, be understanding. Okay? Diba? Pag sinabi po ng babae, masakit yung katawan ko, magluto ka ngayon, be understanding. Ganyan lang po. Sabi niya, pag sinabi ng mga babae, akin na lahat ng sahod mo, be understanding. Amen. Amen. Ako na lang ata ang understanding. Okay? Ako na lang ata ang understanding. Amen. Medical doctors and scientists have linked unforgiveness and bitterness with certain disease, such as arthritis and cancer. Many cases of mental sickness are tied to bitter unforgiveness. Hindi, totoo naman po to. Kahit sa natural lang, pag hindi kayo nagpapatawad, may epekto talaga sa buhay po ninyo yan. Sa totoo lang. Imagine, dalawang sakit ang minensyon, arthritis, tsaka cancer. Kaya maingat po kayo. Diba? Kung gusto nyong umaba buhay po ninyo, mapagpatawad po kayo. Lahat ng gustong umaba ang buhay, magsabing, magpapatawad ako. Ayan. Para ma-enjoy po ninyo, kahit sa church. Ang sarap, ako po kanina, pinagmamasdan ko yung pumapasok. Ang sarap pag nakikita po kayo, di ba? Yung pagpasok po ninyo, tapos yung iba sa inyo, papasok ako kay Ate Lisa ako. Check, ganyan pa eh. Di ba? Yung parang mga doktor yung parang mga nurse yung nasa harapan, di ba? Mataas ba yung sugar ninyo? Check nila yan eh. Di ba? Yung may utang ba kayo? Mga ganyan ng mga chini-check po nila. But the point is, ang gandang tignan. Tapos, pagpasok yung... Pero yung kapag may sabit ka, tapos may galit ka, yung pagpasok mo pa lang, akala mo, nabautismo ka sa kalamansi, yung itsura. Balang mo ko, 5 pesos sa mela mo. Bila mo, lungob kayo simbahan. Mahinga. Kaya, yung mga usher sabi na, nano kayo pulag yun? Pakialam kayo. Manyang kayo, kasanting mabibye. Di ba? Ang sarap pagpasok mo doon, yung para bang artista kayong, hi! Woo! Hello! Yung ganyan ka, di ba? Tapos nakita mo yung leader mo nandun, hello! Woo! Yung sarap! Ate, malawot ka ba? Oh, ayan. Yung ganyan ka lang. Kaysa sa papasok ka, wala ka. Ewan ko ba? Bit mo yung daigdig ba? Pasan mo yung daigdig. Samantalang kalago mo, makanyang kaitsura. Dati kalupa may Marian Rivera yan, Pokwang. Ang yari. Anong nangyari? Dati yung sa'yo, pag Marian Rivera, di ba yan? Pag ganyan ngayon, Pokwang. Manyang ka? Nanano ka niya? Pakisabi sa tabi mo, magpatawad ka. Yan, magpatawad ka. Amen. Forgiveness is usually denied to other people, but sometimes it is denied to oneself. Ito po, sa totoo lang. Jesus said, if you have anything against anyone, forgive. Anyone includes you. If God forgave you, who are you not to forgive one He has forgiven, even if it is you? Iba naman po sa inyo, you're so hard on yourselves. Napapatawad nyo yung iba, pero ultimong sarili po ninyo, hindi nyo napapatawad. Patawarin po ninyo. Diba? Si Lord nga, pinatawad po niya tayo. Sino ba tayo para hindi po natin patawarin ang ating mga sarili? Apo'y nakikiusap. Regardless of what you've experienced in life, patawarin po niyo sarili po ninyo para lumaya po kayo. It feels good kapag wala kang bit-bit. It feels good, it feels great kapag wala kang sabit. Di ba? Yung wala kang sabit. Katulad kahapon, from Baguio, pagbaba po namin, nag-message si Tita, yung associate pastor ko, si Sister Betty.
Nag-roll call siya sa messenger ni Pastora. Pastor, Pastora, ganyan siya. DI, Bob, Pai, Pastora Monina, Mami Rose. Invited po kayo sa birthday ni Yesha. Ganyan. Kailangan po nandito kayo. Kung hindi ito matutuloy. Ganyan po siya. Magtitreat pa siya. So, 4 o'clock po. So, dahil matraffic po sa Marcos Highway, nakarating kami 5. Diretso, from Baguio, diretso kami sa kanila. And it feels good. Pagdating ko doon, parang politiko ako. Hello. Ay, ayan si Pastor. Pagdating ko doon, ganito po ako. Hi! Kamusta po kayo? Hello. Ay, ate, good to see you. Ay, mami, good to kalago. Asyas mabantak. Good God bless you po. It feels good yung wala kasabit. Yung pagdating mo doon, hello. Tapos, kinamayan ko lahat ng nandun sa birthday. Hello po. Sa susunod pong eleksyon, Consilor. Salamat po sa pagsuporta ninyo last election. Kumaganyan ako. And it feels good na wala kasabit. Kaysa sa, kinamayan mo to. Hello, Peter. Tapos may tama ka dito. Hello. Ay, oy, kayo po, kumusta kayo? Lalawi ang pakialam ko. Hello. Ang ganyan. Yeah. Kaysa gumaganyan po tayo, ang ganda na walang sabit. Can you say amen? Sigawan mo ang katabi mo. Pag sabi, magpatawad ka naman. Amen. Magpatawad ka naman. Bakit? Isa po, patawarin po yung sarili po ninyo. Of course, we failed. Wala naman po tayo sumisemplang. Don't be too hard on yourself na, ay, wala. Kasi po, pag hindi nyo mapatawad ang sarili ninyo, you will stay the same. Ganyan kayo palagi. At yan ang magiging excuse ninyo bakit hindi kayo umuunlad sa buhay. Bakit hindi kayo nag-i-elevate yung pagka-Kristyano. Kasi, hanggang dyan ka na lang eh. Ikaw mismo, binilanggo mo yung sarili mo sa di pagpapatawad. Wala naman po tayo nagkakamali. Amen. Can you say amen? Naalala ko, kilala po niyo si Pastor Dante, di ba? Yung iba sa inyo, yung mga sinauna. Si Pastor Dante po, I was talking with Pastor Ron. Si Pastor Ron po, ito yung pastor po natin sa Shield of Victory, Mawake. Nung namatay po si Pastor Dante, yung morning nagpunta siya sa bahay. Sabi niya sa akin, eksakto, nadatnan po niya ako sa sala. Sabi sa kanya, bro, kamusta? Sabi niya, Pastor, ito, looking good ako. Feeling pogi ako. At that time, pogi na naman siya. Single po yun. Namana ni single po yun. So, you look good, bro, sabi sa kanya. Salamat, Pastor. Tapos, nung gabi, nag-attend po siya sa Shield of Victory, Mawake. Nung after church, sabi niya kay Pastor Ron, Pastor, sabay ako labas sa Mawake, dito sa highway. Sumakay po siya. Ang nagkataon, isa lang yung helmet ni Pastor Ron. Suot po niya yon. So, umangkas po siya. Pagdating po nila sa overpass sa Mawake, binunggo po sila na nagta-tricycle na lasing. Di ba? Na-comatose po si Pastor Dante, eventually, namatay po siya. Ang effect nun, si Pastor Ron, gusto na niyang mag-resign. Kasi para bang hindi rin niya mapatawad, hindi niya matanggap na sumakay lang ang taong ito. Tapos namatay pa siya. Nakakalungkot po yun. Ang ginawa ni Pastor Ramalo, magaling po si Pastor Ramalo, sabi niya kay Pastor Ron, ikaw ang mag-funeral service. Kay Pastor Dante, imagine, nagre-resign ka na, actually po, gumawa na siya ng resignation letter niya. Bago niya naibigay, sabi ni Pastor Amalo sa kanya, I want you to do the funeral service of Pastor Dante. Noong nag-funeral service po siya, it dawned on him na kailangan po niyang patawarin ng sarili po niya. Na-release po siya. All of a sudden, yung bigat na yon nawala sa kanya. Kasi po, pag hindi niyo mapatawad ang sarili po ninyo, mag-give up po kayo. Mag-give up po kayo pag hindi nyo mapatawad ang sarili po ninyo. At hindi na kayo susulong dahil kayo mismo bilanggo kayo ng hindi pagpapatawad. O,
Pakilagay ang kamay sa ating dibdib, okay? Tapos sumunod po kayo sa panalangin. Panginoon, pakilakas po natin, Panginoon, sa oras pong ito, patawarin po ninyo ako. Dahil hindi ko po mapatawad ang aking sarili. Sa oras na ito, pinapatawad ko ang aking sarili. Pinapalaya ko ito sa di pagpapatawad. Salamat po sa oras na ito, pinalaya mo na ako sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Number 2, ano po ang nangyayari kapag hindi kayo nagpapatawad? Number 2, the unforgiving servant had to pay the original unpayable debt. Ito yung ginawa ng Lord sa kanya dahil hindi siya ayaw niyang patawarin yung nagkasala sa kanya. Anong sabi ng Lord sa taong ito? O, ayaw mo magpatawad ha? Ano sabi ng Lord sa kanya? O sige, bayaran mo yung napakalaki mong utang. Which is impossible. Which is impossible. Imposible ito na mabayaran po ninyo yung pagkautang ninyo. Sa totoo, tayo lahat po, malaki po yung utang po natin kay Lord, pero pinatawad po niya yan. Ano ba naman yung nagawa ng isang tao na hindi natin mapapatawad? Minsan hindi ka lang napansin. Minsan, nagkautang lang siya na hindi binayaran, pakawalan na po natin. Yung inutang lang niya, 50 pesos. Paborin yung nerogo. O kaya, nasaktan ka sa asawa mo, pakawalan na po ninyo. Yung ikaw nga, katambak. Yung kasalanan po natin, pero pinatawad po tayo ng Diyos. Can you say amen? Amen. He was required to do the impossible. He is like our being required to pay the debt Jesus paid at Calvary. Imagine. Tayo po, pinatawad po na kabundok ang ating kasalanan. Karumal-dumal yung ating pinaggagawa, pero pinatawad po tayo ni Lord. Ikaw pa. Ba't di mo mapatawad? Chinisbis ka lang. O kaya na-reject ka lang. Ba't di mo siya mapatawad? Patawarin po natin. Kasi pastor, masakit. Palagay ba ko ninyo, di masakit yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo? Masakit yun. Amen. Lahat naman po tayo nasasaktan, pero kailangan po natin magpatawad. Amen. You may say, I love God. I just don't love this brother who has hurt me. Then, you are deceived. And you don't love God. It's as plain and simple as that. Because the Bible said, 1 John chapter 4, verse 20, if someone says, I love God and hates his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Tama nga naman po, di ba? Kung hindi mo nga mapatawad yung taong nakikita mo, paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Can you say amen? Amen. Tama ba ho ito? Deception is a terrible thing, for the deceived believes with all his heart that he is right. A person who refuses to obey the word deceives his own heart. Makinig po kayo. Ito yung nangyayari kapag hindi po kayo nagpapatawad. Kayo mismo, dinadaya po ninyo, sarili po ninyo. Kasi masakit eh. Alam naman po natin masakit. Pero kailangan pa rin po nyo sumunod sa salita po ng Diyos. Kailangan natin magpatawad. Ibig sabihin, kapag hindi po kayo nagpapatawad, masigit na mas mataas ang nararamdaman ninyo, yung opinion ninyo, kaysa sa salita po ng Diyos. And let me tell this once and for all. Wala na pong tataas pa at wala na pang mas totoo kaysa sa salita po ng Diyos. Amen. Amen. O lahat ng nasaktan, magsabing amen. Pakilakas, lahat ng nasaktan, magsabing amen. Di pakisabi sa kanya, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. There's no point in hoarding. Yung unforgiveness na yan sa buhay po ninyo, matatalo po kayo dyan. And lastly, ito po, God the Father will do to this any believer who refuses to forgive from the heart, no matter how great the hurt or offense is. Ano po sabi po ng Bible? Ito, malupit po ito.
Sabi po ni Lord, si Lord ang nagsabi ha, hindi ako. Si Lord ang nagsabi. Pakapakinggan po niyo ako. Si Lord ang nagsabi na kapag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Ulit. Kapag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Kaya forgiveness, if you don't give it, you don't get it. Kapag hindi nyo binigay ang kapatawaran, hindi rin po nyo ito matatanggap. Did you get the point? Did you get the point? Naintindihan ba ho natin? Sabi nga po nila sa last na ito, some may think this is a hard message, but it is a message of mercy and warning, not a harsh judgment. Kasi, grabe naman si Lord. Ba't di niya patatawarin? Hindi ka nga nagpatawad eh. Ngayon, kung gusto mong mapatawad, di magpatawad ka. It's as simple as that. Masakit kasi. It has nothing to do with the pain that you're experiencing. Sinabi ni Lord, hindi mo matatanggap ito kung hindi ka ibibigay. Amen. Ulit. Forgiveness, if you don't give it, you don't get it. Grabe naman si Lord. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi ako mapapatawad. Kung hindi ako nagpatawad, si Lord po ang nagsabi. Amen. And there are a lot of testimonies na marami, may mga taong nasa impyerno dahil sa di pagpapatawad. Kasi po, pag hindi kayo nagpatawad, kayo mismo, pinapawalang bisa ninyo yung ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo. Ulit. Pag hindi kayo nagpapatawad, kayo mismo, pinapawalang bisa ninyo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi siya, sa dami ng ating kasalanan, malupit pa nga si Lord hindi na niya inintay na humingi tayo ng tawad. Siya pa ang unang nagpatawad. Kaya sa kanya nanggaling, siya na ang nasaktan, siya pa ang nagpatawad. Hindi na niya inintay na humingi tayo ng tawad, pinatawad na nga niya tayo. Did you get the point? Kaya kapag hindi kayo nagpapatawad, pinapawalang bisa ninyo yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. This is not a popular message. But the truth is, kapag hindi ka nagbigay ng patawad, hindi ka rin makakatanggap dito. Sabi sa katabi po ninyo, pinapatawad na kita. Yan. Sige, tayong lahat. Huwag po niyo akong tingnan. Pinapatawad na kita. Sige. Pakipatong po natin yung kanang kamay po natin sa shoulder ng ating katabi. Tapos pakisabi natin sa pinapatawad na kita. Sige, sa kabila naman. Pakisabi, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Let me close with this. Diba? Ano ang nangyayari sa taong hindi nagpapatawad? Number one, anong nangyayari? Sila po ay natutorture. Number two, they are required to pay the unpayable debt. Number three, ano sabi ni Lord? Sila mismo, hindi sila makakatanggap ng kapatawaran. If I were you, you don't need to be a rocket scientist, sabi nga po nila, na mga marunong. You don't need to be a rocket scientist to understand this. Ang kapatawaran, kapag hindi mo ito binigay, hindi mo ito matatanggap. It's as simple as that. Ngayon, nandito ka, nakaupo ka, your thinking is, hindi, dadalhin ko ito sa aking kamatayan. Huwag. Ako'y nakikiusap. Don't do that. Mapapahamak po kayo. And the truth is, bagman po kayo mamatay, it's gonna be like hell. Nandito ka, hindi maganda yung pakiramdam mo. Masama yung loob mo. Yung kaisipan mo, nagkaroon ka ng mental illness dahil lang sa di pagpapatawad. It's not worth it.
Ulit, look at me. It's not worth it. Hindi po ito sapat. Patawarin po natin. Diba? Pakawalan natin. Bakit dadalhin mo yan sa kamatayan? Pupunta ka sa impyerno. Come on. It's not worth it. Pakawalan po natin. Tsaka every time, imagine, kahit hindi ka pa namatay, every time na makita mo yung taong yon, ba't ka nang gigigil? Samantalang, sobra-sobra, yung ginawa natin kasalanan, pinatawad tayo ni Lord. Sino ba tayo para hindi natin patawarin yung pagkakasala, yung kakulangan ng ibang mga tao? Pakawalan po natin. It's not worth it. It's not worth it yung you're holding up sa unforgiveness sa buhay po ninyo. Kasi masakit, pastor. Kahit gaano po kasakit yan. Ulit-ulitin ko to. It's your choice to make. Forgiveness, if you don't give it, you don't. Ulit. Forgiveness, if you don't give it, you don't get it. Kapag hindi mo ito binigay, hindi mo rin ito matatanggap. Wala na po sigurong mas klaro pang pananalita na pwede kong bitawan sa bawat isa po sa inyo. Kaya kung kayo natisod, nasaktan, it's not worth it. Iyapsaye po. Iyapsaye, paluwalye. Nung malala niyo, kumako long nose. Tanggalin ninyo. It's not worth it. Why live a life na ganyan, na bit-bit po ninyo? Sayang yung araw ninyo. Sayang yung months. Next week, lalabas na si Jose Marichan. Come on. Lalabas na siya. Nakikita na ninyo yung buhok niya sa bintana. Next week, lalabas na siya. It's not worth it. Pag sabi sa tabi mo, it's not worth it. May napulot ba kayo sa umagang ito? Diba? It's not worth it. Yung iba sa inyo, yung iba pag nasaktan, yung iba sa inyo gusto po nyong maghiganti. You don't do that. Yung iba sa inyo gusto nyong maghiganti. Revenge is a trap. Why? Romans chapter 12, verse 17 it says, Romans chapter 12, verse 17 it says, Repay no one evil for evil. Have regards for good things in the sight of all men. Ayan po natin yung paghihiganti. Ibigay po natin ito kay Lord. Ibigay po natin ito kay Lord. Ayan po natin siya. Lastly, a person who cannot forgive has forgotten how great a debt God has forgiven them. Yung taong hindi nagpapatawad, nakalimutan po nila yung utang na binayaran ng Diyos na napakalaki para sa kanila. Sana sa umagang ito, huwag po niyong kalimutan, malaki po yung binayad, malaki po yung pagkautang po natin kay Lord. Pero pinatawad po niya tayo. At sana sa umagang ito, ganon din ang gagawin po natin sa mga taong nagkasala, nagkulang, nagkamali, o kaya nasaktan po nila tayo. Sabay-sabay, i-master po niyo ito. Ang forgiveness, if you don't give it, one more time, pagdating sa kapatawaran, if you don't give it, kapag hindi mo ito binigay, hindi mo rin ito matatanggap. Palakpakan po natin ang Panginoon. We can all please rise. Tumayo po tayo. Thank you, Lord.
May napulot ba kayo sa umagang ito? Pakisabi sa 5 katao, pakisabi, magpatawad ka naman. Amen. Praise God. Pwede ba ko natin taas ang ating mga while we sing this song? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis ng pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat dapat ay iyong pinanawan. Ang binigyan mo ba ng dinig at tinuruan mong umawit. Ngayon ang puso, isip ko'y iisang sinasabing. Itaas po natin ang ating mga kamay. Here we go. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit at pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo. Tunay na awit at pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat. Tunay na awit, tunay na awit at pagsayo lamang, sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri. Taas mo natin mga kamay sa oras na ito. Sa iyo lamang, ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit at pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo. Ang tunay na awit at pagsambay sa iyo lamang iaalay. Kung nandito po kayo sa umagang ito, may mga taong may inanakit po kayo sa kanila. May mga taong hindi po nyo mapatawad. May mga taong binalanggo po ninyo sila sa inyong mga puso dahil sa mga masasakit na pangyayari sa buhay po ninyo. I'm asking you this morning, it's not worth it. Please forgive. You forgive not for that person, it's for all your own sake. Kailangan po natin mapatawad ito. Kailangan po natin makawala dito.
And maybe you're sick this morning. Kayo po ay may karamdaman. Hindi kayo, matagal na kayong hindi gumagaling. Maybe, isang sanhi dyan dahil hindi po kayo nagpapatawad. At kung kayo po yung taong yon na kinakausap ko sa umagang ito, I want you to lift your hands. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa mga kamay na yan. Panginoon, sa umaga pong ito, tinataas ko po yung aking mga kapatid. I pray that their hearts be melted and that they'll be willing to forgive that person regardless of the offense, regardless of the hurt na dinulot po nila sa kanilang mga buhay. I pray that there's gonna be a release today. A release of forgiveness, a release of breakthrough, a release of healing sa kanilang mga buhay, a release of reconciliation sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga relationship. Lord, salamat po. Ano man ang nasira, kaya mo po ninyong buuin ito minsan pa. Ano man ang nawasak, kaya po ninyong, you can make it whole again. Na kung saan nothing missing, nothing broken sa kanilang mga buhay. Lord, may they experience today your forgiveness. May they experience today your presence. May they experience the love of God sa kanilang mga buhay. Oh, salamat Panginoon. Pagalingin po ninyo sila sa oras na ito. At dalangin ko na tumimo ang kaisipan na ito, na ang kapatawaran kapag hindi po namin binigay ito, hindi rin po namin ito matatanggap. At nawa ang bawat isa, maging generous po kami. Maging magarbo kami sa pagpapatawad. Maging mabilis kami sa pagpapatawad dahil alam po namin, matatanggap din po namin ito pag pinakawalan po namin. Oh, salamat Panginoon sa aking mga kapatid. Salamat po sa pagkilos mo sa bawat isa sa umagang ito. Salamat. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Na tunay nga, hindi ka nagkukulang, hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po. Taas po natin ang ating mga kamay. Kayo ba ko'y pinagpala sa umagang ito? Thank you, Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May you experience breakthrough because you have forgiven that person. May you experience healing because you have forgiven. May you release miracles upon miracles because you have released forgiveness. And may you experience freedom, deliverance sa inyong mga buhay. I bless you now in Jesus' name. Everybody will say, thank you for coming. Thank you for watching. God bless you.